nawa doon sa ating paksa. Si anak ni kapatid na Luisa, nalimutan si pangalan mo Brad, nalimutan ko na. Adrian. Palagay mo Brad, obligasyon kaya pagtanda kaya ni Sister Luisa, aalagaan mo siya? Opo. Opo, yan. So, oo, tama, na obligasyon ng anak na arugain yung mga magulang sa kanilang pagtanda. So, tingnan natin, pag-aralan natin, na alam natin, napakahalaga nung relasyon ng magulang sa kanyang mga anak. Lalo na sa huling araw na ito, napakapanganib ng sanlibutan, di ba? Marami tayong nakikita na mga anak na pasaway, nawawala yung paggalang sa kanilang mga magulang. Pero titingnan natin, pag-aralan natin yung ayon sa banal na kasulatan. Sa kasalukuyan, marami yung nagiging abala sa trabaho, sa kanilang at sariling pamilya, kaya napapabayaan kuminsan kung mayroong mga magulang na may edad na, wala nang kakayahan sa kanilang sariling katawan, kung hindi tutulungan ng kanilang mga anak o ng mga apo o yung sa sambahayan. Meron tayong mga matatanda diyang mga kapatid, may naka-wheelchair, meron nagdadialysis, meron nakakatungkod, pero makikita natin yung aruga ng kanilang mga magulang. Kung bakit? Kasi biblical naman na yun ay talagang kailangang gawin ng mga anak. Sapagkat alam natin yung mga magulang, biyaya sila ng Diyos. Biyaya ng Diyos ang mga magulang, gayon din naman, biyaya naman sa mga magulang yung kanilang mga anak. Tingnan natin ang layunin ng ating pag-aaral. Una, maunawaan ang tungkulin ng anak sa kanyang mga magulang ayon sa Biblia. Kalawa, matuklasan na ang pag-aaruga sa magulang ay hindi lamang responsibilidad kundi utos ng Diyos. Ikatlo, mahikayat ang bawat anak na magpakita ng pag-ibig, paggalang, at kalinga sa kanilang mga magulang bilang pagpapakita ng pananampalataya. So, yung palang pagsunod sa ating mga magulang, pagkalinga, pagmamahal, pagpapakita ng ating pananampalataya. Pagpapakita ng pagsunod natin sa Diyos. Tingnan natin ang unang tanong, pakisagot natin, Anong obligasyon ng mga magulang sa mga anak? So, punta muna tayo sa mga magulang. Ano ang pangunahing obligasyon ng mga anak, ng mga magulang sa kanilang mga anak? Si kapatid na Lynn, ano ba obligasyon ng magulang sa kanilang mga anak? Ang obligasyon ng mga magulang sa anak ay pakainin, pag-aralin, turuan ng magandang asal, at Yun lang, sa kadiwaraan. tsaka unang-una, diwaraan, lagi. Sige. Tingnan natin, pakibasa na rin, patid na... Sige. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ayan. So, ipagtitipon ng mga magulang yung kanilang mga anak. Gaya ng sabi mo kanina, pakainin, pag-aralin, ibigay yung mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Kasi wala pang kakayahan yung mga bata, lalo na kung bata pa. Hindi pa naman pwedeng maghanap buhay yan, magtrabaho yan para kumita. So, yung mga magulang, ansyang may responsibilidad para maibigay lahat ng pangangailangan, material, edukasyon, lahat, moral support, ibibigay ng magulang sa kanilang mga anak. So yun yung tungkulin ng magulang, maglaan at magtaguyod para sa kanilang mga anak. Sunod, obligasyon ba ng mga anak na kalingain ng kanilang mga magulang sa pagtanda? So nasabot kanina, oo daw. Bakit? Pakibasa natin ayon sa banal na kasulatan. Kung ang isang babaeng balo ay may anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang ng loob.
sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Yun. So nakalulugod pala sa Diyos yun. No? Bilang, ang sabi, dapat kumalinga sa kanilang mga magulang bilang pagtanaw ng utang na loob. Kasi ang mga bata, makapag-aaral ba yan sa kanilang sarili lang kung hindi tutulungan ng mga magulang, kung hindi ibibigay lahat ng pangangailangan? No? Mula sa pagkasanggol hanggang sa paglaki, nandoon yung pagkalinga, pagtulong ng magulang sa kanilang mga anak. Di ba? Pagpapaligo, bata pa lang, paghuhugas, lahat gagawin ng magulang para sa kanilang mga anak. So, in return naman, magkakabaligtad. Kung paanong yung mga bata, mga anak, ang siyang tinulungan, inaruga ng mga magulang noong siya'y bata pa, babaliktad yan. Pagtanda ng magulang, ang magulang naman ang siyang kailangang arugain, tulungan, no, ng kanilang mga anak. Sapagkat yun ay biblikal. Dapat kalingain ng mga anak ang kanilang mga magulang sapagkat nakalulugod daw yon sa Diyos. Tingnan natin, magbigay tayo ng ilang halimbawa. Ito, si Jose saka si Jacob. Ano? Si Jose na anak ni Jacob. Noong paboritong anak ni Jacob si Jose, kaya napag-initan siya ng kanyang mga kapatid, di ba? Pero lahat ng pangangailangan ni Jose, nung siya'y bata, ibinigay ni Jacob. Ginawa pa nga niya siya ng tunika, yung parang coat na may susot, balabal, na talagang sariling gawa ni Jacob na ipinagkaloob sa kanyang anak. At nagkabaligtad yon. Nung dumating na wala nang makain ang buong lupain, no? Except lang dun sa Egypt dahil napamahalaan ng maayos ni Jose. At nung nangailangan ng pagkain yung kanyang mga kaanak ni Jose, lalo na yung kanyang magulang na si Jacob, pinakuha niya doon sa Kanaan, kinuha niya doon sa lupain na kung saan nandoon siya at idinala sa Egypt para pakainin. Inaruga, ibinigay lahat ng pangangailangan. Diba? So, iyon ang isang ginawa ni Jose sa kanyang magulang na si Jacob. Ibinalik niya ang pagmamahal, isinuklian niya ng higit pa yung pagmamahal sa kanya ng kanyang magulang. Tinulungan niya ang kanyang magulang. Sino pa isa pang, yung mayroon pa kayong naiisip ayon sa banal na kasulatan na talagang anak na tumulong sa kanyang mga magulang. Isa pa ito hindi niya tunay na anak, manugang. Sino alam niyo na magbiyanan? Si Ruth, no? Tingnan natin. Si Ruth saka si Naomi. Tatandaan niyo 'yon? Ano yung sabi doon? Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo kong pakiusapan na iwang ka o tumalikod sa pagsunod sa iyo sapagkat kung saan ka paroroon din ako. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko at ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko. Nakita natin pagmamahal ni Ruth sa kanyang biyanan. No? Na si Naomi. Na pareho nang nabiyuda yung dalawa niyang manugang Isa na si Ruth doon. At uuwi na si Naomi doon sa kanyang sariling bayan. At pinauuwi na niya yung dalawa niyang manugang sa kanilang mga magulang. Pero yung isa umuwi, pero itong isa hindi. Ayaw niya. Sapagkat napamahal na sa kanya yung kanyang biyanan. Na itinuring niya talagang kanyang nanay, kanyang magulang. Kaya imbis na umuwi doon sa kanyang mga kaanak, hindi. Sumama siya sa kanyang biyanan at umuwi doon sa talagang bayan, sa bayan ni Naomi, at doon kasama niya yung kanyang manugang. Kaya nga sabi ni Ruth, kung saan ka paroroon din ako. Kung ano yung bayan mo, magiging bayan ko. Kung sino yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Ganun ang pagmamahal na ipinakita ng manugang
na tinuring niyang talagang nanay yung kanyang biyanan. No? Pagmamahal. Biro mo, nung nandun na sila, siya naghahanap buhay. Yung kanyang manugang, si Ruth, namumulot siya ng mga nahulog na mga trigo doon kay Boaz, no? At doon nga nagustuhan siya ni Boaz at naging asawa. So kahit nung naghihirap sila, siya ang naghahanap buhay para sa kanilang dalawa, sa kanilang magbiyanan, no? Siya ang humahanap na makakain nila, inaruga niya yung kanyang magulang, hindi niya iniwan sa kanyang pagtanda. So ipinakita yung pagmamahal ng anak sa magulang. Sunod, ano pa ang tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang? Tingnan natin, ano pa ang mga ibang tungkulin sa Efeso, sa 1:3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Yan. So yung pagtalima, paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. So nabanggit din natin noong nakaraang paksayan, sa ating mensahe ng nakaraang linggo, meron siyang pangako. Ano yung pangako? Lalawig, hahaba yung kanyang buhay upang yumaang kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So, mayroong pangako ang Diyos. Nakaragdagang buhay dun sa mga anak na matalimahin at magalang sa kanilang mga magulang. Di ba? Ayon sa banal na kasulatan. So, yun ay pangako ng Diyos. Kaya kinakailangan talaga sa mga anak, andun yung pagsunod, paggalang, no? Pagmamahal sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang. Kung merong matigas ang ulo, hindi sumusunod, ano kaya ang ayon sa banal na kasulatan? Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Lalo na, ito, basahin mo natin, sa matandang tipan. Ano ang ginagawa doon sa panahon nung unang panahon ng Israel, kapag meron silang mga anak na matitigas ang ulo, ayaw sumunod sa kanilang payo, lumalaban pa. Ano ang ginagawa nun? Sa panahon ng Israel, sa matandang tipan, ano ang ginagawa kaya sa mga anak na pasaway? Meron ay idea? Kung ano ginagawa sa mga anak na pasaway noon, mga matitigas ang ulo, masama ang ugali, ayaw sumunod sa lumalaban pa. Ano kaya ginagawa ng nung panahon na yon, doon sa mga anak na ganon? Patid na sis, patid na Bing? Binabato hanggang mamatay. Okay, tingnan natin, pakibasa nga. Ay, tanong, anong utos ng Diyos sa Israel kapag ang anak ay matigas ang ulo at ayaw sumunod sa payo ng kanyang mga magulang? Sa Deuteronomio? Kamatayan, kung isang lalaki ay may matigas ang ulo at mapanghimagsik na anak na ayaw makinig sa tinig ng kanyang ama o sa tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw pa ring makinig sa kanila, kukunin siya ng kanyang ama at ina at dadalhin sa mga matanda sa pintuang daan ng kanilang bayan at sasabihin nila sa mga matatanda na kanyang bayan, ang anak na ito namin ay matigas ang ulo at mapaghimagsik, ayaw makinig sa aming tinig. Siya'y masiba at lasengo, at babatuhin siya ng lahat ng tao sa kanyang bayan hanggang sa siya'y mamatay. Gayon mo alisin ang kasamaan sa gitna mo at ang buong Israel ay makaririnig at matatakot. Ayan, nakita natin. Ito hindi basta isang maliit na bata lang, kundi talagang ang sabi, masiba at lasenggo. So, malaki na to. Pero pagka patuloy na hindi sumusunod sa kanyang mga magulang, matigas ang ulo, mapaghimagsik na anak, dadalin ng magulang, isusumbong doon sa mga matanda sa bayan.
at hahatulan ng mga matanda sa bayan ng kamatayan. Babatuhin hanggang sa mamatay. Ganun ang hatol, ang batas noong unang panahon. Pero ngayon, hindi naman. Sa atin, hindi. Wala nang ganon na papatahin, walang ganon. Kundi, pagdating sa spiritual, nagkakasala kung ang isang tao ay mapanghimagsik, lumalaban, no? Sa kanyang mga magulang, hindi sumusunod sa kanyang mga magulang. Kasi, utos ng Diyos na igalang, mahalin, talimahin ang kanyang mga magulang. Sinuway mo yon. Utos ng Diyos yun, di ba? Pagka sinuway ng anak yon, nagkakasala sa Diyos. Bakit? Utos ng Diyos yun Ang utos ng Diyos, talimahin mo, igalang mo, mahalin mo ang iyong mga magulang. Kabaligtaran ng ginawa mo. Meron kang mga anak, meron ako nakita niya, nasaksihan ko, na anak, binubugbog yung magulang, sinusuntok. Nakita kong personalan yun na nakikita ko, tatanong kong ganun. Hinahambalos yung kanyang tatay. Gaano kasama yun, di ba? Utos ng Diyos na mahalin mo, hindi. Nilabanan mo, sinaktan mo pa. Di nagkakasala ka. Nagkakasala ka sa Diyos. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, hindi sa physical na ikaw ay papatayin tulad ng matandang tipan. Pero nagkakasala ka sa Diyos. Pag yun ay patuloy na inulit-ulit ng isang tao at hindi nagbago, mahahantong doon sa kasalanan hanggang sa kamatayan. Di ba? Yun ang ayon sa banal na kasulatan. Sunod. Paano ang magiging kalagayan ng anak na hindi kumakalinga sa kanilang mga magulang? Ano yung magiging kalagayan ng mga anak na hindi kumakalinga sa kanilang mga magulang? Alam ng mga anak, sila'y minahal ng kanilang mga magulang, binigay lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. Pero hindi ka nilinga. Pagtanda ng magulang, pinabayaan lang yung kanyang mga magulang. Hindi minahal. Binarambado pa o pinabayaan na lang. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan dyan? Natin. Unang Timoteo 5:8. Lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Yan. So pagka hindi mo ro kinandili, hindi mo inaruga yung sariling iyo, lalo na yung magulang mo, no? Lalo daw masama kaysa hindi sumasampalataya. Mas masama pa kaysa sa hindi sumasampalataya. Alam natin, yung hindi sumasampalataya, saan para saan ba yun? Diba? Pagka hindi ka sumampalataya, parurusahan ka. No? Kaparusahan. Ang sabi, mas higit pa raw doon. No? Pagka hindi mo kinandili, hindi mo minahal, hindi mo inaruga ang iyong sambahayan, lalo na ang iyong mga magulang, lalo kang masama kaysa sa hindi sumasampalataya. Ang anak na nagpapabaya sa magulang ay hindi lamang walang malasakit. Itinuturing ng Biblia na mas masama pa kaysa di mananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa ng pag-ibig at malasakit. Diba? Ngayon, ano ngayon ang payo ng aklat ng kawikaan doon sa mga anak? Ano ang payo ng aklat ng kawikaan sa mga anak? Sa kawikaan 23:22. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Ayun. So, ang sabi sa kawikaan, kailangan talagang pakinggan yung ama na pinagkakautangan mo ng buhay. At huwag hamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. So, ibig sabihin, talagang mahalin natin, marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang. No? Ang mga magulang ay pinagkakautangan natin ng buhay, kaya't nararapat lamang na pakinggan, igalang at alagaan sila, lalo na sa kanilang katandaan.
Ang anak na marunong tumanaw ng utang na loob ay pinagpapala ng Diyos. So yun, sa atin man, yun ang ating talagang ginagawa sapagkat biblical, yun ang utos ng Diyos. Sa iglesia, yun ang ginagawa ng kapatiran sa kanilang mga magulang. No? Talagang andun yung pagmamahal, pagkalinga, pag-aaruga. No? Hanggang sa pagtanda nito, nandun sa bahay, hindi man personal, kuminsan sa mga anak, kuminsan may mga anak na nasa malalayong bansa o talagang super busy sa trabaho, pero gumagawa ng paraan na kukuha ng tagapag-alaga sa bahay, pero nandun pa rin, nauuwian pa rin ng mga anak. So, nandun yung pagmamahal ng mga anak sa kanilang mga magulang. So dito, kumuha rin ng ilang quotation, pakibasa nga yung una. Ay, ito muna yung kawikaan muna. 1:8-9. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa gilid ng iyong leeg. Ayan, so ibig sabihin, laging nasa iyo yung mga pangaral ng mga magulang sa kanilang mga anak. Diba? Kasi yun naman din ang utos sa mga magulang. Anong utos ng Diyos? Turuan mo ang ang bata sa daan na dapat nilang lakaran upang tumandaman siya, hindi niya hiwalayan. Di ba? Yun, lagi pagtuturo. Ang tuturo, salita ng Diyos, pakilala ang Diyos sa Kanya, sa ating mga anak. Ito, isang paraan ng pagpapakilala sa ating mga anak kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Hanggang sa ito'y kanilang makalakihan. No? Itali daw sa leg. Ibig sabihin, talagang laging pinangangaralan ng salita ng Diyos, pinangangaralan ng mabubuting bagay sa ikabubuti ng ating mga anak. Pakibasa nga ito ilan na quotation. Ang tunay na pag-ibig ng anak ay nasusukat hindi sa salitang sinasabi, kundi sa pag-aaruga niya sa magulang sa panahon ng kanilang kahinaan. So, yung tunay doon ng pag-ibig, hindi sa salita lang eh. Kasi yung isang gano'n, puro salita. Wala naman sa gawa. So, makikita yung pag-ibig sa pamamagitan nung gawa. Diba? Kundi sa pag-aaruga niya sa magulang sa panahon ng kanilang kahinaan. Next. Kung paano ka inalagaan ng iyong mga magulang noong ikaw ay bata, ay gayon mo rin silang dapat alagaan sa kanilang pagtanda. Yun. Di ba? Yun naman ang nararapat. Ang mga bata, di ba? Susunod na sabi ko kanina, maliit pa lang, ang magulang ang naguhugas dyan, nagpapaligo. Darating yung magkakabaligtad. Ang anak naman, ang siyang gaganap nung ginampanan ng kanyang magulang nung siya ay bata. Di ba? So, yun ang dapat na gawin ng mga anak sa kanilang mga magulang pagtanda nito. Hindi utang ang pag-aalaga sa magulang. Ito ay pagkilala sa sakripisyo ng kanilang pagmamahal. Ayan. So, hindi utang. So, tanaw lang ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Sa mga sakripisyo na ginawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang mabuting anak ay hindi nakakalimot kahit anong layo ng narating. Ang puso niya ay laging uuwi sa mga magulang. Ayan. Ano man tagumpay ng magulang ng mga anak. Kasi kuminsan merong ganun, di ba? Mga pinikula, sana sa pinikula lang nangyayari, no? Na merong pagka nagtagumpay na, nakalimutan na yung magulang. Ikinahihiya na yung magulang, lalo na kung mahirap lang, di ba? Nagtagumpay siya. Kapag asawa pa ng talagang kilala, minsan meron ganun, ikinahihiya yung kanilang mga magulang. So, hindi dapat. So, kahit anuman yung tagumpay, anuman narating ng mga anak, dapat nasa ibaba ka pa rin para arugain ang iyong mga magulang. Ang pagtanda ng magulang ay paalala sa anak na minsan may mga
kamay na nagtaguyod sa kanya at ngayon siya naman ang dapat umalalay. Yan. So, alalahanin ng mga anak yon na minsan, inalagaan sila, may mga kamay na talagang gumabay sa kanila. So, darating yung panahon, sila naman ang siyang gagawa nito sa kanilang mga magulang. Ayan. Sila naman, wika, ang aalalay sa kanilang mga magulang. Kaya, ang pag-aaruga sa magulang ay hindi lamang gawa ng kabutihan, kundi utos ng Diyos na dapat sundin ng bawat anak. Ang pagpapahalaga at pagmamahal sa ating mga magulang ay patunay ng ating pananampalataya at paggalang sa Diyos. Ang mga anak na marunong magbalik ng kabutihan ay tatanggap ng pagpapala, mahabang buhay at kapayapaan. Ang mga magulang ay ibinigay ng Diyos bilang isang unang instrumento ng kanyang pag-ibig. Kung sila ay ating aalagaan at igagalang sa kanilang katandaan, ito ay paraan ng ating paglingkod sa Diyos. Kaya kung may pagkakataon pa tayong magpakita ng kabutihan sa ating mga magulang, gawin natin ngayon habang sila ay nabubuhay. Kasi merong ganon, di ba? Kung kailan nung namatay, dapat pala, ginawa ko yung kay nanay, kay tatay. Ganon eh. Puro panghihinayang. Dapat ganon, ganito. Hindi ko nagawa. Kaya nga ang sabi dito, kaya't kung may pagkakataon pa tayong magpakita ng kabutihan sa ating mga magulang, gawin natin ngayon habang sila'y nabubuhay. Hindi yung kung kailang nawala na, saka mo gustong gawin sa kanila, yung gusto mong ginawa, yun sanang ginawa mo